Hindi ko kailanman inisip na magiging ganito ako. Isang mabuting anak, isang responsableng ate na isinantabi ang sariling kaligayahan para sa pamilya. Pero sa loob ng maraming taon, unti-unti akong namamatay nang walang nakakapansin. At nang dumating siya, hindi ako naghahanap ng kasalanan. Naghanap lang ako ng taong makakakita sa akin, ng taong magpaparamdam na buhay pa ako. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, pagod na pagod at nag-iisa, nakakasiguro ka bang hindi mo rin gagawin ang ginawa ko? Hanggang ngayon, kapag tahimik ang gabi at naririnig ko ang pagpatak ng tubig sa lababo, bumabalik ako sa simula. Kung alam ko lang kung paano wawasakin ng isang gabing iyon ang mundong matagal kong iningatan, siguro, siguro hindi ko na siya pinapasok sa bahay namin. Pero paano mo ipipinid ang pinto sa taong halos doon na lumaki? 15 taon. Ganoon kalayo ang tanda ko kay Matt. Para sa akin, isa lang siyang bata na laging nakabuntot sa kapatid kong si John. Isang pamilyar na anino sa loob ng bahay namin. Araw-araw, pareho lang ang ikot ng mundo ko. Gigising ng maaga, magluluto ng almusal, papasok sa eskwelahan para magturo, uuwi para magluto ulit ng hapunan. Sanay na ako sa amoy ng ginisa na kumakapit sa buhok ko pag-uwi mula sa trabaho, kung saan maghapon akong nakatayo sa harap ng pisara. Didiretso agad ako sa kusina ng nakadaster na kupas. Walang pahinga. Si Papa, uubo sa sala. Naghihintay ng hapunan at gamot niya. Si John, dadating galing sa labas, magrereklamo na gutom na siya. Walang nagtatanong kung pagod na ba ako. Walang nag-aabala kung kumain na ba ako. Ako ang makina ng bahay na ito. At ang mga makina, hindi pwedeng magreklamo. Tinanggap ko na ang kapalaran kong maging tagapag-alaga matapos makansela ang kasal ko, ilang taon na ang nakakalipas. Wala na akong karapatang mangarap para sa sarili ko. Isang gabi, dumating si John kasama si Matt. Nakasanayan na namin yon. Madalas doon kumakain si Matt dahil mag-isa lang siya sa inuupahan niyang kwarto. Pagpasok niya sa kusina, napansin ko agad ang suot niya. Isang kupas na gray t-shirt na may mantsa ng grasa sa laylayan, marahil galing sa pag-aayos ng motorsiklo niya sa talyer. Pamilyar ang amoy niya nang dumaan siya sa gilid ko. Halo ng murang fabric softener at maasim na pawis mula sa maghapong pagbabanat ng buto. Pero ang nakapukaw ng atensyon ko ay ang mga kamay niya nang kumuha siya ng tubig. Magaspang, may mga makapal na kalyo sa palad, pero napakagaan kung humawak sa basong may basag ang gilid. Pilit na iniingatan na huwag tuluyang mabasag. Ate Marina, ako na po diyan. Sabi niya nang makita niya akong hirap na nagbubuhat ng malaking kaldero ng sinigang. Kinuha niya ito mula sa mga kamay ko. Hindi niya ako tinawag na ate nang may halong paggalang ng isang bata. Iba ang tono niya ngayon, mas mababa, mas buo. Bakit ba hindi ko napansin noon na lumaki na pala siya, na mas matangkad na siya sa akin ng ilang pulgada, na lumapad na ang mga balikat niya at hindi na siya ang payatot na binatilyong kalaro ng kapatid ko. Sa hapagkainan, nag-aasaran sila ni John tungkol sa basketball at sa mga babaeng dinedate ni John. Tahimik lang akong kumakain sa dulo ng mesa, sanay na sa pagiging background ng buhay nila. Ni hindi ako tiningnan ni Papa at ni John habang kumukuha sila ng ulam. Pero may kakaiba ng gabing yon. Sa tuwing mag-aangat ako ng tingin mula sa plato ko, nahuhuli ko ang mga mata ni Matt. Hindi siya nakatingin kay John habang nag-uusap sila. Nakatingin siya sa akin. Pinagmamasdan niya kung paano ko punasan ang pawis sa noo ko, kung paano ko isubo ang malamig na kanin na natira para sa akin. Isang tingin na mabigat. Walang mali siya, pero walang halong pagiging bata. Nang magtama ang paningin namin, hindi siya umiwas agad. Ako ang unang nagbaba ng tingin. Nakaramdam ako ng biglaang init sa mga pisngi ko. Isang kaba na matagal ko nang inilibing. Bakit ba ako kinakabahan sa tingin ng kaibigan ng kapatid ko? Ano bang nangyayari sa akin? Siguro gawa lang ito ng pagod. Oo, tama.
Masyado lang akong stress sa lesson plans ko. Matapos kumain, tumayo agad si John at si Papa para manood ng TV sa sala. Nakagawian na nila yon. Naiwan ako sa maliit at mainit na kusina para magligpit. Nagsimula akong maghugas ng mga plato, malamig ang tubig, at manhid na ang mga kamay ko sa dami ng hugasin. Gusto ko na lang mahiga at ipikit ang mga mata ko. Naramdaman ko ang paglapit ng isang anino sa tabi ko. Si Matt. May dala siyang mga maruruming baso mula sa sala. Ako na po magbabanlaw, mahinang sabi niya. Tumayo ng napakalapit sa akin sa maliit naming lababo. Amoy ko ang init ng katawan niya. Wag na, Matt. Ako na. Bisita ka. Manood na lang kayo ni John doon. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang boses ko kahit na nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa lapit niya. Pagod ka na, sagot niya. 2 salita lang. 3 pantig. Pero parang may pumiga sa puso ko. Natigilan ako sa pagkusot ng pinggan. Kailan ba ang huling beses na may nakapansin na pagod ako? Kailan ba ang huling beses na may tumingin sa akin hindi bilang isang makina, kundi bilang isang taong nasasaktan din? Inabot niya ang sponge na hawak ko. Sa pag-abot niya, dumampi ang magaspang at maiinit niyang mga daliri sa nanginginig kong kamay sa ilalim ng malamig na tubig na umaagos mula sa gripo. Isang aksidente. Dapat ay aksidente lang yon. Hinintay kong bawiin niya ang kamay niya at humingi ng pasensya. Hinintay kong hilahin ko ang kamay ko pabalik, magalit at paalisin siya. Pero pareho kaming hindi gumalaw. Nakapatong ang kamay niya sa ibabaw ng kamay ko. Ang init niya ay tumatago sa malamig na tubig. Hindi siya umiwas ng tingin. At ang tanging naririnig ko lang sa buong kusina ay ang malakas na pagbagsak ng tubig at ang sarili kong mabilis at nagkakasala kong paghinga. Sabi nila, kapag dumating ang pagsubok, hindi raw ito nag-iisa. Ngayon, naiisip ko, baka yun ang paraan ng tadhana para baliin ang lahat ng pader na itinayo ko. Kung hindi gumuho ang mundo ko ng linggong yon, siguro hindi ko hahayaan ang sarili kong sumandal sa kanya. O baka naghahanap lang ako ng palusot? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ang nangyari ba ay dahil sa kawalan ng pag-asa o dahil sa wakas may nahanap akong dahilan para bumigay. Ilang araw matapos ang gabing iyon sa kusina, nagsara ang eskwelahang pinagtuturuan ko. Biglaan. Wala kaming naisawang sweldo. Habang pilit kong pinapakalma ang sarili ko at nag-iisip kung paano ko pagkakasyahin ang natitirang barya sa pitaka ko, bigla namang inatake si Papa. Nanginginig ang mga tuhod ko nang isakay namin si Papa sa tricycle papuntang ospital. Si John, imbes na maging sandalan ko, ay mas mukha pang bata kaysa sa akin. Nanginginig siya, umiiyak, hindi alam ang gagawin. Ako ang panganay, ako ang ate. Bawal akong umiyak, kailangan kong maging matatag. Kahit pakiramdam ko, guguho na ang sahig na tinatapakan ko. Sa emergency room, hiningian agad kami ng down payment. Amoy na amoy ko ang matapang na kemikal ng disinfectant na humahalo sa amoy ng pawis at kaba ng mga tao. Niyakap ko ang luma kong bag. Ramdam ang pagnipis ng balat nito. Alam kong wala itong laman na sapat para mailigtas ang buhay ng tatay ko. Nang maiyak na ako sa harap ng nurse, biglang may pamilyar na tunog ng makina ng motorsiklo na huminto sa labas. At ilang sandali pa, nakita ko siya, si Matt. Tumakbo siya papasok, hingal na hingal. Nakasuot siya ng isang manipis at kupas na itim na jacket na may butas sa siko. Ang buhok niya ay magulo, basa pa ng ulan at pawis. Wala siyang sinabi sa akin. Dumiretso siya sa counter. Kinuha niya mula sa bulsa ng maong niya ang isang lukot-lukot na brown envelope at inilabas doon ang mga nakatuping pera. Malamang ay sahod niya mula sa talyer. Ako na po ang magbabayad para kay Ginoong Villanueva. Mahinahong sabi niya sa nurse na kanina'y masungit sa akin. Pero biglang lumambot ang boses dahil sa pagiging magalang niya.
Hindi ko siya napigilan. Nabali ang pride ko, ang pagiging Ate Marina na kaya ang lahat. Nawasak yon sa isang iglap. Pero bakit imbes na mahiya, nakaramdam ako ng matinding ginhawa? Bakit noong nakita ko ang likod niya habang nakikipag-usap sa nurse, pakiramdam ko, ligtas na ako? Sa mga sumunod na araw, naging bahay ko ang malamig na pasilyo ng ospital. Umuuwi si John para kumuha ng damit, pero si Matt ang naiwan sa tabi ko. Hindi siya maingay. Hindi siya nagtatanong ng mga bagay na magpapabigat sa nararamdaman ko. Darating siya tuwing gabi pagkatapos ng trabaho niya. At inaamin ko, sa mga gabing yon, mas inaabangan ko pa ang tunog ng lumang makina ng motorsiklo niya kaysa sa pagdating ng sarili kong kapatid. Bakit ba ganoon? Bakit nagiging tahanan ko ang presensya ng isang taong hindi ko naman kadugo? Isang taong 15 taon ang bata sa akin. Dahil ba utang na loob ito sa perang inilabas niya? O dahil siya lang ang nag-aabot sa akin ng mainit na kape sa murang paper cup tuwing madaling araw na hindi ko na kailangang hingin pa? Isang gabi, umabot sa limitasyon ng katawan ko. Nakaupo ako sa isang malamig at matigas na plastic chair sa labas ng kwarto ni Papa. Ang bigat ng mga mata ko ay hindi ko na kayang labanan. Nakayuko ako, yakap-yakap ang sarili ko dahil sa ginaw ng aircon sa pasilyo. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog, pero nagising ako sa isang pakiramdam. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa init. May nagpatong ng isang jacket sa mga balikat ko. Amoy ko agad ito. Amoy ng murang sabon, usok ng tambutso, at isang pamilyar na pabango na madalas kong maamoy tuwing dumadaan siya sa kusina namin. Pilit kong iminulat ang mga mata ko, pero bago ko pa man magawa, naramdaman ko ang paglapit niya, masyadong malapit. Naramdaman ko ang init ng hininga niya sa gilid ng tainga ko nang ayusin niya ang buhok kong tumabing sa mukha ko. Napakalambot ng hawak niya. Walang mali siya, pero may angking pag-angkin na hindi ko maintindihan. Tumigil ang mundo ko. Ang puso ko, na kanina'y pagod na pagod, ay biglang nagwala sa loob ng dibdib ko. Pakiramdam ko, rinig na rinig sa buong pasilyo ang lakas ng tibok nito. Nanatili siyang nakayuko, ang mukha niya ay ilang pulgada lang ang layo sa leeg ko. Rinig ko ang sarili niyang paghinga, malalim, tila nagpipigil. Kung imumulat ko ang mga mata ko, magkakatitigan kami. Kailangan ko siyang itulak. Kailangan kong sabihin na mali ito, na kaibigan siya ng kapatid ko, na ako ay si Ate Marina. Pero hindi ko ginawa. Ipinikit ko ng mariin ang mga mata ko. Nagtulog-tulugan ako. Dahil sa totoo lang, mas takot ako sa kung ano ang gagawin ko kapag tiningnan ko siya, kaysa sa katotohanang hinahayaan ko siyang lumapit ng ganito. Sabi nila, ang pinakamahirap na kalaban ay ang sarili mong isip. Kapag alam mong mali ang isang bagay, pilit mong lalayuan, pilit mong itatama. Pero ngayon ko lang naiintindihan, minsan, ang pagtakbo palayo sa tukso ang pinakamabilis na daan papunta rito. Kung naging tapat lang sana ako sa sarili ko nang mas maaga, siguro hindi umabot sa puntong may mga pusong nawasak. Pero paano ka magiging tapat kung ang mismong katotohanan ang pinakadidiri ang pakinggan ng mga tao sa paligid mo? Nang makalabas si Papa sa ospital, akala ko babalik na sa normal ang lahat. Ang amoy ng matapang na disinfectant ay napalitan muli ng pamilyar na amoy ng lumang kahoy at alikabok sa loob ng bahay namin. Nakahiga na ulit si Papa sa kanyang nakasanayang kama at si John ay bumalik na sa pagtambay sa labas. Dapat ay nakahinga na ako ng maluwag, pero bakit pakiramdam ko mas nakakasakal ang hangin ngayon? Alam ko ang nangyari sa pasilyo ng ospital. Hindi ko yun pwedeng ibura sa isip ko. Ang init ng hininga niya, ang bigat ng titig niya kahit nakapikit ako. Kaya kinabukasan, nagdesisyon ako. Itatayo ko ang pader na muntik ng gumuho. Ibabalik ko siya sa pwesto niya, isang bata, kaibigan ng kapatid ko at walang iba. Isinauli ko sa kanya ang jacket niya. Nilabhan ko yon ng mabuti at pinaplansa. Tiniklop ng maayos
para siguraduhing wala nang maiiwang bakas ko o bakas niya sa akin. Iniabot ko yon sa kanya nang hindi nakatingin sa mga mata niya. "Salamat dito, Matt," sabi ko. Pilit na pinasasaya ang tono ng boses ko, parang isang ate na nakikipag-usap sa nakababatang kapatid. Sabi nga ni John, ang swerte daw niya at may barkada siyang kagaya mo na maaasahan. Napansin ko ang bahagyang pagkunot ng noo niya nang marinig ang pangalan ni John. Kinuha niya ang jacket. "Wala yon," tipid niyang sagot. Sa mga sumunod na araw, ginawa ko ang lahat para iparamdam sa kanya ang distansya. Kapag nasa kusina siya at kumakain kasama ni John, hindi na ako umuupo sa dulo ng mesa. Nagkukulong ako sa kwarto, nagdadahilang may inaayos na lesson plans kahit na sarado pa rin ang eskwelahan. Kapag tinatanong niya kung kailangan ko ng tulong sa pagbubuhat ng mga pinamalengke, sasagutin ko siya ng, "Kaya ko na to. Bata ka pa. Magpahinga ka na lang diyan." Bata. Lagi kong isinisingit ang salitang yon, isang paalala hindi para sa kanya, kundi para sa akin. 15 taon. 15 taon ang tanda ko sa kanya. Ano bang iniisip ko? Ano bang nangyayari sa akin at hinahayaan kong maapektuhan ako ng presensya niya? Isang hapon, umabot sa sukdulan ang pagpapanggap ko. Nakaupo sila ni John sa sala, nanonood ng basketball. Naglapag ako ng merienda sa mesa. Nanginginig ang mga kamay ko, pero pinilit kong ngumiti. "Nga pala, Matt," panimula ko, ang boses ko ay parang pinipiga sa lalamunan. "Yung co-teacher kong si Leah, nagtatanong tungkol sa'yo. Single daw ba yung kaibigan ni John? Gusto mo ba ibigay ko ang number mo? Bagay kayo? Pareho kayong bata, parehong masigla." Tumigil ang mundo sa sala. Ni hindi lumingon si John mula sa TV, sanay sa mga walang kwentang usapan. Pero si Matt, dahan-dahan niyang ibinaba ang baso ng juice na hawak niya. Wala siyang reaksyon, walang galit, pero ang katahimikan niya ay mas mabigat pa sa anumang salita. Tiningnan niya ako. Isang tingin na tila bumabasa sa bawat kasinungalingang sinusubukan kong itago sa likod ng ngiti ko. "Hindi na po, ate," sagot niya. Ang diin niya sa salitang ate ay parang isang maliit na patalim na sumugat sa dibdib ko. Hindi po ako naghahanap ng kalaro. Pagkatapos noon, nagpaalam siyang uuwi na. Hindi na niya tinapos ang merienda. Nang isara niya ang pinto, naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Bakit ako nasasaktan? Bakit parang may nawala sa akin noong lumabas siya ng bahay namin? Hindi ba ito ang gusto ko? Ang itaboy siya nang hindi niya namamalayan? Hanggang kailan ko ba sasaktan ng sarili ko para lang mapatunayang tama ako? Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng ulan sa yero naming bubong ay nakakabingi, pero hindi nito kayang takpan ang ingay sa utak ko. Nakahiga ako sa dilim, pilit na pinapatulog ang sarili ko. Nagsimula na rin akong ubuhin at sipunin, marahil dahil sa puyat sa ospital nitong mga nakaraang araw at sa lamig ng panahon. Nanghihina ang buong katawan ko, pero mas nanghihina ang loob ko. 12:00 na ng hating gabi. Tahimik na ang buong bahay, tulog na si Papa at si John. Biglang may marahang kumatok sa pintuan sa likod ng kusina. 3 mahihinang katok. Kumabog ang dibdib ko. Alam ko kung sino yon. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko. Pilit kong ibinangon ang mabigat kong katawan, binalot ang sarili ko ng manipis na kumot, at naglakad papunta sa pinto. Nang buksan ko ito, sumalubong sa akin ang lamig ng hangin, at doon siya nakatayo. Basang-basa ang buhok niya, tumutulo ang tubig sa sahig na kahoy ng kusina namin. Nakasuot lang siya ng manipis na t-shirt na dumikit na sa katawan niya dahil sa ulan. Nanginginig ang mga balikat niya sa lamig. Sa kanang kamay niya, mahigpit niyang hawak ang isang maliit at gusot na puting plastic bag mula sa isang murang botika sa kanto. Wala siyang dalang payong. Sumugod siya sa ulan sa kalagitnaan ng gabi. Napatitig ako sa kanya, hindi makapagsalita. Ang mga pader na maingat kong itinayo buong linggo. Gumuho lahat sa isang iglap nang makita ko siyang ganito. Inabot niya sa akin ang maliit na plastic bag.
Nakita ko ang mga blister pack ng gamot sa sipon at lagnat sa loob. Narinig ko ang ubo mo kanina bago ako umalis. Mahinang sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig sa lamig, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy. Hindi niya sinabing magpagaling ka. Hindi siya ngumiti. Tiningnan niya lang ako. Isang titig na tumatago sa manipis kong kumot. Tumatago sa lahat ng kasinungalingan ko. Diretso sa takot na nagtatago sa puso ko. Bakit mo ba ginagawa to? Nanginginig kong tanong. Hindi ko alam kung ang tinutukoy ko ba ay ang pagpunta niya sa gitna ng ulan o ang pag-iba niya sa mundo ko. Hindi siya sumagot agad. Humakbang siya ng isang maliit na hakbang palapit sa akin, sapat para maamoy ko ang ulan sa balat niya. Bakit mo rin ba ginagawa ito, Marina? Balik niyang tanong. Ang boses niya ay halos isang bulong. Wala nang ate. Wala nang distansya. Ang pagtawag niya sa pangalan ko ay parang isang kidlat na yumanig sa buong pagkatao ko. At sa mga sandaling yon, alam kong hindi ko na matatakasan ang bagyong pilit kong iniiwasan. Nakakatawa kung paano ang mga pinakadelikadong sandali sa buhay natin ay hindi sinisimula ng malalaking pagsabog. Nagsisimula ito sa katahimikan, sa mga lugar na inakala nating ligtas. Hanggang ngayon, amoy na amoy ko pa rin ang alikabok at lumang karton sa tuwing naiisip ko ang hapong iyon. Kung hindi ko sana napagdesisyon ng maglinis ng bodega o kung hindi siya dumating para tumulong. Mag-iiba ba ang kwento namin? O baka naghahanap lang talaga ang tadhana ng tamang oras para pagtagpuin kami sa isang lugar kung saan wala kaming kawala sa isa't isa? Sabado noon, umalis si John papuntang kabilang barangay para sa isang liga ng basketball. Si Papa naman ay mahimbing na natutulog sa kwarto niya matapos uminom ng gamot. Para akong maiinis na ewan, marahil para idistansya ang isip ko sa mga nangyari noong umuulan. Napagpasyahan kong ayusin ang lumang bodega sa likod ng bahay. Puno ito ng mga lumang gamit ni John, mga sirang appliances, at mga alaalang matagal nang tinabunan ng alikabok. Habang pilit kong hinihila ang isang mabigat na kahon ng mga lumang libro, narinig ko ang pamilyar na tunog ng sapatos sa sahig na kahoy. Ako na dyan. Bago pa ako makalingon, naramdaman ko na ang presensya niya. Pumasok si Matt sa loob ng maliit na bodega. Napansin ko agad ang suot niya. Isang puting sando na medyo bakat na ang pawis sa dibdib. Ang laylayan ng pantalong maong niya nanisnis na dahil sa pagkakagasgas sa kalsada. At ang pamilyar na amoy ng bakal at langis mula sa talyer na unti-unting pumupuno sa masikip na espasyo. Sinubukan kong bawiin ang kahon mula sa kanya. Umaaktong parang walang nangyari noong nakaraang gabi. Kaya ko na. Bakit ka ba nandito? Wala si John. Alam ko. Simpleng sagot niya. Binuhat niya ang kahon na parang walang bigat ito at ipinatong sa ibabaw ng lumang aparador. Nakita ko kasing nakabukas yung pinto sa likod. Sabi ko na nga ba, nagpapagod ka na naman mag-isa. Sa sobrang sikip ng bodega, halos magdikit ang mga braso namin sa bawat paggalaw. Mainit. Walang bentilasyon maliban sa maliit na siwang sa bubong at ang pinto ay bahagyang sumara dahil sa hangin. Tuwing humahakbang siya para mag-ayos ng gamit, napapaatras ako hanggang sa sumandal ang likod ko sa malamig at maalikabok na pader. Nagpatuloy kami sa pag-aayos ng walang nagsasalita. Pinilit kong itago ang panginginig ng mga kamay ko sa pamamagitan ng pagpupunas ng mga lumang picture frame na nahanap ko. Pero ang isip ko, lumilipad pabalik sa gabing umulan, sa gamot na iniabot niya, sa pagtawag niya sa pangalan ko. Nagalit ka ba? Basag niya sa katahimikan, hindi ako lumingon. Saan? Sa pagpunta ko nung umuulan o sa pagtawag ko sa'yo ng walang ate. Natigilan ako sa pagpupunas. Ang lumang basahan sa kamay ko ay halos mapunit ko na sa higpit ng pagkakahawak ko. Bata ka, Matt. Baka nakakalimutan mo, mas matanda ako sa'yo ng 15 taon. Kaibigan ka ng kapatid ko? Ate mo ako. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Isang mabigat na pagbuga ng hangin na parang pagod na pagod sa mga palusot ko.
Ibinaba niya ang hawak niyang karton at humarap sa akin. Sa liwanag na tumatagos mula sa siwang ng bubong, nakita ko ang isang patak ng pawis na tumutulo mula sa kanyang sentido pababa sa kanyang magaspang na leeg. Hanggang kailan mo ba gagamitin si John at ang edad natin para magtago? Tanong niya. Ang boses niya ay mababa, halos paos, at walang halong pag-aalinlangan. Humarap ako sa kanya, handang magalit, handang ipagtanggol ang maliit na espasyo ng dignidad na natitira sa akin. Hindi ako nagtatago. Buhay ko to, Matt. May mga responsibilidad ako na hindi mo maiintindihan. Responsibilidad sa lahat ng tao maliban sa sarili mo. Humakbang siya palapit. Wala na akong maatrasan. Pakiramdam ko ay hinihigop ng init ng katawan niya ang lahat ng hangin sa kwarto. Hanggang kailan ka ba mabubuhay para sa ibang tao, Marina? Marina. Binigkas na naman niya ang pangalan ko. At sa bawat pagbigkas niya, parang may matagal ng kandadong nabubuksan sa loob ko. Bakit ba hindi niya maintindihan na kaya ko ginagawa ito ay para hindi masira ang tingin ng pamilya ko sa akin? O marahil, ako ang hindi nakakaintindi na ginagawa ko itong panangga para hindi ko harapin ang katotohanang takot akong maging masaya? Wala kang alam. Nanginginig kong sagot. Pilit na iniiwas ang mga mata ko dahil baka tuluyan na akong bumigay kapag tumitig ako sa kanya. Wala kang alam sa kung gaano kabigat ang daladala ko. Kaya nga nandito ako, sagot niya. Inilapit niya ang kamay niya at sa unang pagkakataon na sinadya niya at walang halong pagpapanggap na aksidente, hinawakan niya ang pisngi ko. Ang magaspang niyang hinlalaki ay marahang nagpunas sa dumi at alikabok na dumikit sa mukha ko. Napapikit ako. Ang init ng palad niya ay parang kuryenteng gumapang mula sa pisngi ko papunta sa dibdib ko, pababa sa mga nanginginig kong tuhod. Bakit hindi ko siya tinabig? Bakit hindi ko sinabing wag niya akong hahawakan ng ganyan? Hanggang na ngayon, kapag nag-iisa ako, tinatanong ko ang sarili ko kung nasaan ang konsensya ko ng mga oras na yon. Nasaan ang Ate Marina na laging nagtuturo ng tama sa kapatid niya? Wala. Dahil nang imulat ko ang mga mata ko, ang tanging nakita ko ay isang lalaking nakatingin sa akin. Hindi bilang isang matandang dalaga, hindi bilang isang tagaluto o taga-alaga ng pamilya. Tiningnan niya ako bilang isang babae. Isang babaeng karapat-dapat paglaanan ng oras. Bumaba ang paningin niya sa mga labi ko. Ang layo ng mga mukha namin ay sinusukat na lang ng aming nagkakasabay na paghinga. Amoy ko ang kaba niya na humahalo sa kaba ko. Naririnig ko ang tibok ng puso niya o baka puso ko yon. Hindi ko na alam ang pagkakaiba sa sobrang lapit namin. Unti-unti siyang yumuko at sa halip na tumakbo, pumikit ako. Hinihintay ang paglapat ng mga kasalanang hindi ko na kayang takasan habang ang buong mundo sa labas ng bodegang yon ay patuloy na umiikot, walang kamalay-malay sa pagkasira ng mga rangan na matagal kong iningatan. Sabi nila, ang pinakamalaking kasinungalingan ay hindi ang mga salitang binibitawan natin sa ibang tao, kundi ang mga kwentong kinukumbinsi natin sa ating sarili para makatulog sa gabi. Pagkatapos ng hapong iyon, sa loob ng mainit at maalikabok na bodega, sinubukan kong paniwalain ang sarili ko na isang aksidente lang ang lahat, na ang paglapat ng mga labi niya, ang init ng hininga niya na humalo sa hininga ko, ay dala lang ng pagod at kahinaan ng sandali. Pero kung pagkakamali lang yon, bakit hinanap-hanap ng katawan ko ang pakiramdam ng mga magaspang niyang kamay ng mga sumunod na araw? Bakit hanggang mga yon? Kapag naiisip ko kung paano niya ako tiningnan sa dilim, hindi pandidiri ang nararamdaman ko, kundi pangungulila. Ako ba ang may kasalanan dahil hindi ko siya itinulak agad? O matagal ko na ba talagang hinihintay na may mangyari at naghahanap lang ako ng palusot? Hindi ko pa rin alam ang sagot. Wala kaming pinag-usapan pagkatapos naming lumabas ng bodega. Umalis siya ng tahimik. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay para kumain kasama ni John na parang walang nangyari. Akala ko maiilang siya. Akala ko iiwas na siya
at iiwasan ko rin siya. Pero hindi. Ganoon pa rin ang galaw niya, maliban sa mga nakaw na tingin sa ibabaw ng hapagkainan at ang pag-iwas namin na magkalapit ang mga braso namin tuwing nag-aabutan ng ulam. At nagsimula ang mga mensahe sa gabi. Dati, ginagamit ko lang ang luma kong keypad phone, yung may malaking basag sa screen at natutuklap na ang mga pindutan, para mag-text kay John kung anong oras siya uuwi o sa mga co-teachers ko. Ngayon, hawak-hawak ko ito sa ilalim ng manipis at kupas kong kumot, naghihintay ng pag-ilaw nito tuwing 1:00 ng madaling araw. Gising ka pa? 2 salita. Walang mali siya kung babasahin ng ibang tao. Baka itanong ng iba, ano naman ang masama diyan? Pero para sa akin, para itong posporo na inihagis sa natutuyong damo ng konsensya ko. Hindi makatulog, reply ko. Bakit ba ako nag-reply? Bakit hindi ko pinatay ang phone ko? Gusto kong sabihin na ayaw ko lang maging bastos, pero ang totoo, gusto kong kausap siya. Gusto kong malaman na sa mga oras na tulog na ang buong mundo, may isang taong gising at ako ang iniisip. Nabuhay ako sa isang nakakabaliw na ilusyon ng kaligtasan. Sa umaga, ako ulit si Ate Marina. Naghahain ng tuyo at sinangag sa mesa. Tinimplahan ng gamot si Papa. Nagkukusot ng mga maiitim na medyas ni John sa lababo. Normal ang lahat. Walang nakakaalam sa gerang nangyayari sa loob ko tuwing naririnig ko ang busina ng motorsiklo ni Matt sa labas ng gate. Nakakapagod ang pagpapanggap, pero aminin ko man o hindi, may kakaibang tamis ang paggawa ng isang bagay na bawal hanggat walang nakakahuli. Pero sa tuwing nag-iisa ako, sinusumbatan ako ng sarili kong anino. Isang madaling araw, bumangon ako para umihi. Napatingin ako sa maliit na salamin sa loob ng aming inaamag na banyo. Sa ilalim ng kumukurap na dilaw na ilaw, pinagmasdan ko ang mukha ko. Nakita ko ang ilang puting buhok na tumutubo malapit sa tainga ko. Ang mga malalalim na linya sa gilid ng mga mata ko at sa noo. Ang balat sa leeg ko na hindi na kasing unat tulad ng dati. Napaiyak ako ng walang tunog. Kumapit ako sa malamig na gilid ng lababo. Ano bang ginagawa ko? Tanong ko sa sarili ko sa salamin. Pinagsasamantalahan ko ba ang kabataan niya? Masyado lang ba akong uhaw sa atensyon, kaya kahit sa isang lalaking halos kaedad ng kapatid ko ay kumakapit ako? Nakakadiri ba ako? Isang matandang dalaga na naghahanap ng kalinga sa maling tao? Siguro nga napakasama ko. Pero nang gabing iyon, bumalik ako sa kwarto, humiga, at hinintay muli ang pag-vibrate ng phone ko. 2:00 ng madaling araw nang tumunog ito. Binuksan ko ang mensahe mula kay Matt. Sana ako na lang ang nag-aalaga sa iyo ngayon. Para hindi ka na laging pagod. Napatitig ako sa maliit na screen. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ko. Hindi ko na malayang napangiti ako. Isang ngiti na hindi ko na yata nagawa simula nang makansela ang kasal ko noon. Isang ngiting pambabae, hindi pang ate. Wala sa sariling nag-type ako ng reply. Ang mga daliri ko ay nanginginig sa kaba at tuwa. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Walang katok, walang babala. Mabilis kong naitago ang phone sa ilalim ng unan. Ang puso ko ay parang sasabog sa lakas ng tibok. Halos maputol ang hininga ko nang mag-angat ako ng tingin. Si John. Nakatayo siya sa pintuan. Nakasuot pa ng pambahay na sando. Nakakunot ang noo niya. Ang mga mata niya ay nagpalipat-lipat mula sa mukha ko pababa, sa unan kung saan nakatago ang phone ko. Ate, basag na sabi niya. Ang boses niya ay may bahid ng pagtataka at pagdududa. Sinong ka-text mo ng ganitong oras? At bakit? Bakit ganyan kang makangiti? Mga co-teachers ko sa eskwelahan. Mabilis kong sagot. Hindi ako nauutal. Hindi nanginig ang boses ko. Tiningnan ko si John ng diretso sa mata habang hawak ko ang dulo ng kumot ko. May tinatanong lang tungkol sa mga lesson plans na kailangang ipasa. Kahit sarado ang school. Matulog ka na. Anong oras na? Tumango si John, mukhang nakumbinsi at marahang isinara ang pinto. Nang marinig ko ang mga yabag niyang palayo, doon lang ako nakahinga.
Napasabunot ako sa sarili kong buhok. Bakit ganoon kadaling magsinungaling? Bakit ang daling ibenta ang tiwala ng sarili mong kapatid kapag natatakot kang mawala ang isang bagay na alam mong sa simula pa lang ay hindi naman sayo? Ganoon ba talaga kapag unti-unti ka nang nilalamon ng maling nararamdaman, nagiging madali na ang panloloko sa mga taong nagmamahal sayo? Ilang araw ang lumipas, akala ko ay nakalusot na ako. Dumating ang Sabado, ang araw ng kaarawan ni John. Puno ang maliit naming bakuran ng mga kaibigan niya, mga kapitbahay at mga kamag-anak. Maingay ang paligid. Basag ang tunog ng speaker mula sa nirentahang videoke. Kumakalat sa hangin ng usok mula sa inihaw na liempo at bangus. Gaya ng dati, ako ang tagaluto, tagahiwa ng sibuyas, tagatimpla ng juice. Ako ang Ate Marina na laging nasa kusina, pinapanood silang magsaya mula sa malayo. Pero habang abala ang mga kamay ko sa paglilinis ng mga mantika sa mesa, ang isip ko ay nasa kalsada. Kanina pa ako nag-aabang sa tunog ng isang pamilyar na motorsiklo. 4:00 na ng hapon nang dumating siya. Napahinto ako sa paghihiwa ng kamatis nang makita ko si Matt na naglalakad papasok ng gate. Iba ang hitsura niya ngayon. Nakasuot siya ng isang puting polo na pilit pinalansya pero may mga matitigas na gusot pa rin sa laylayan. Marahil ay hindi sanay mag-ayos ng formal na damit. May bitbit siyang isang maliit na kahon ng cake mula sa murang bakery sa kanto, yung may pink na icing na mabilis matunaw sa init. At kahit amoy usok ang buong bakuran, pagdaan niya sa gilid ko papuntang sala, naamoy ko ang pamilyar niyang mumurahing pabango na hinaluan ng amoy ng bagong paligong sabon. "Uy pre, kanina ka pa namin hinihintay!" Sigaw ni John. Sinalubong siya ng mahigpit na akbay. Nagsigawan ng iba pa nilang mga kaibigan. Inilapag ni Matt ang cake sa mesa sa sala at nakipagtawanan. Pinilit kong ibalik ang atensyon ko sa ginagawa ko. "Huwag kang titingin, Marina. Maraming tao. Baka may makahalata." Paalala ko sa sarili ko habang nanginginig ang kamay kong may hawak na kutsilyo. Pero ang mga mata ko, parang may sariling isip na kusang hinahanap siya. Maya-maya, pumasok si Matt sa maliit naming kusina para kumuha ng yelo. Puno ng tao sa labas, pero nang pumasok siya sa kusina, pakiramdam ko ay kaming dalawa lang ang naiwan sa mundo. Kinuha niya ang ice pick, pero bago pa niya mabutas ang plastik ng yelo, lumapit ako. "Ako na," mahina kong sabi. Pilit na inaagaw ang ice pick mula sa kanya dahil baka masugatan siya. Sa pag-aagawan namin ng yelo, nagtama ang mga mata namin. At doon huminto ang lahat. Wala siyang sinabi, pero ang bigat ng titig niya ay sumisigaw. Parang nagtatanong kung hanggang kailan kami magpapanggap sa harap ng maraming tao. Parang sinasabi niyang gusto na niyang bitawan ang pagtatago. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa kanya. Ang init ng katawan niya, ang lapit ng mukha niya. Nakalimutan ko na nasa loob kami ng bahay ko. Nakalimutan kong kaarawan ng kapatid ko. Nakalimutan ko ang lahat ng batas ng mundo. Isang malamig na pag-ubo ang nagpabalik sa akin sa realidad. Napabitiw ako sa yelo. Bumagsak ito sa lababo na may malakas na tunog. Lumingon kami ni Matt ng sabay. Nakatayo si John sa may pintuan ng kusina. Hawak niya ang isang baso ng beer. Wala na ang ngiti niya kanina. Ang mga mata niya ay nagpalipat-lipat sa aming dalawa. Kay Matt, tapos sa akin. Tapos pabalik kay Matt. Ang hangin sa loob ng kusina, na kanina'y mainit at nakakasakal, ay biglang naging malamig na parang yelo. Hindi sumigaw si John. Hindi siya nagtanong kung anong ginagawa namin. Tiningnan niya lang kami gamit ang isang ekspresyon na hindi ko pa nakita sa kanya buong buhay ko. Isang pagtingin na may halong pagkabigla, pandidiri, at matinding galit na pilit pinipigilan. Pagkatapos ng ilang segundong parang isang oras, tumalikod siya at bumalik sa labas. Parang may pumulupot na lubid sa leeg ko. Hindi ako makahinga. Ano ba ang nakita niya? Isang ate na malagkit makatingin sa kaibigan niya? Isang matandang babaeng nagpapantasya sa mas bata sa kanya?
Nakakadiri ba ako sa paningin ng sarili kong kapatid? Sa buong tagal ng party, hindi na lumapit sa akin si John, ni hindi niya ako tiningnan. Nakikipagtawanan siya sa mga bisita, nakikipag-inuman, pero alam kong iba ang galaw niya. Iba ang paraan ng pagtingin niya kay Matt. Tuwing mag-aabot sila ng baso ng alak, may tensyon na bumabalot sa bawat tawa nila. Isang bombang naghihintay na lang sumabog. 11:00 ng gabi. Unti-unti nang nagsiuwian ang mga bisita. Si Papa ay kanina pa pumasok sa kwarto niya para matulog. Ako, naiwan sa lababo, pilit na hinuhugasan ng bundok ng mga platong puno ng sebo. Manhid na ang mga kamay ko sa lamig ng tubig, pero mas manhid ang utak ko sa kakaisip kung ano ang mangyayari kinabukasan. Narinig ko ang pagpapaalam ni Matt. Kinuha niya ang helmet niya mula sa ibabaw ng TV. Naglalakad na siya papunta sa gate kung saan nakaparada ang motorsiklo niya. Nakahinga ako ng maluwag. Ligtas na. Isip-isip ko. Bukas ko na lang aayusin to. Bukas ko nakakausapin si John. Pero bago pa man maisistart ni Matt ang makina, narinig ko ang yabag ni John mula sa garahe. Huminto ang mga kamay ko sa paghuhugas. Pinakinggan ko ang nangyayari sa labas. Walang ingay ng videoke ngayon, kaya rinig na rinig ko ang bawat salita. Matt, boses ni John. Hindi ito ang boses niya kapag nakikipag-usap sa barkada. Hindi ito ang John na kilala ko. Mababa ito, seryoso, at puno ng tinik. Bakit pre? Uuwi na ako gabi na eh. Sagot ni Matt. Maiwan ka muna. Malamig na utos ni John. Narinig ko ang pagtunog ng lighter at ang pagsindi niya ng sigarilyo. Huwag mo munang paandarin yan. May kailangan tayong pag-usapan. Tayong dalawa lang. Pinatay ko ang gripo. Sa biglaang katahimikan ng kusina, ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas at nagkukumahog na tibok ng sarili kong puso. Sabi nila, sa mga oras ng matinding panganib, may dalawang pwedeng gawin ng isang tao, lumaban o tumakbo. Pero nang gabing yon, habang nakatayo ako sa madilim na kusina, yakap ang sarili ko, habang nanginginig ang mga tuhod ko, wala akong ginawa. Nanigas ako, isang duwag na naghihintay na lang bumagsak ang hatol, kung alam ko lang kung gaano kadasak ang mga salitang bibitawan nila. Sana tumakbo ako palabas. Sana pumagit na ako bago pa man may magsalita. Pero wala akong ginawa kundi makinig. Nasilip ko sila mula sa siwang ng bintana sa kusina na nakaharap sa garahe. Madilim sa labas, tanging ang naghihingalong ilaw mula sa poste ng kalsada ang tumatanglaw sa kanila. Nakatayo si John, nakasandal sa pader, humihit-hit ng sigarilyo. Ang maliit at pulang baga ng sigarilyo niya ay parang isang matang nanlilisik sa dilim. Sa harap niya, nakatayo si Matt. Mahigpit ang hawak ni Matt sa helmet niya, hanggang sa pumuti ang mga buko ng daliri niya. Pero hindi siya umatras. Ano ang problema, pre? Tanong ni Matt. Kalmado ang boses niya, pero ramdam ko ang bigat sa bawat pantig. Ibinugan ni John ang usok. Sa liwanag ng poste, nakita ko ang pamumula ng mukha niya, marahil sa dami ng nainom na alak, pero mas malamang dahil sa pinipigilang galit. Amoy na amoy hanggang sa bintana ang matapang na amoy ng serbesa at usok. Tatanungin kita ng diretso, Matt, at gusto ko ng seryosong sagot. Mabagal na panimula ni John. Ano ang meron sa inyo ng ate ko? Parang may malamig na kamay na sumakal sa lalamunan ko. Napapikit ako. Magsinungaling ka, Matt. Parang awa mo na. Magsinungaling ka. Sabihin mong lasing lang siya. Sabihin mong mali ang iniisip niya. Nagsimulang tumulo ang mga luha ko, nagmamakaawa sa isip ko. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Rinig ko ang pag-ihip ng hangin sa mga dahon ng mangga. Wala kaming ginagawang masama, John. Sagot ni Matt. Wala kayong ginagawang masama? Tumaas agad ang boses ni John. Itinapon niya ang sigarilyo sa sahig at dinurog iyon ng kanyang sapatos nang may panggigigil. Akala mo ba tanga ako, ha? Akala mo ba hindi ko nakikita yung mga tinginan nyo? Yung pag-uusap nyo ng pabulong? Yung pagpunta-punta mo rito na parang sa kanya ka bumibisita at hindi sa akin? Kasi totoo naman. 3 salita.
Tatlong salita na bumasag sa lahat ng pader na itinayo ko. Napasinghap ako, napahawak sa bibig ko para pigilan ang hikbi na gustong kumawala. Bakit niya inamin? Bakit hindi niya nalang pinili ang madaling daan? Gago ka ba? Sigaw ni John, sabay tulak ng malakas sa dibdib ni Matt. Napaatras si Matt, pero hindi siya gumanti. Kapatid ko yon, Matt. Ate ko yon. 15 taon ang tanda niya sa'yo. Putragis na yan. Ate ang tawag mo sa kanya. Simula ng mga bata pa tayo tapos ngayon. Ano? Tataluhin mo? Hindi ko siya tinatalo. Matigas na sagot ni Matt. Ang boses niya ay tumaas na rin. Pinagtatanggol ang sarili. Gusto ko ang ate mo, John. At hindi ito laro lang. Seryoso ako sa kanya. Seryoso? Tumawa si John. Isang tawang mapakla. Puno ng pandidiri at pagkasuklam. Seryoso ka sa isang babaeng halos kaedad na ng nanay mo kung napaaga siyang nag-anak? Anong pumasok sa utak mo, Matt? Pinaglalaruan mo ba siya kasi alam mong matandang dalaga na? Kasi alam mong walang ibang nagkakagusto sa kanya, kaya madaling makuha. Bawat salita ni John ay parang mga kutsilyong nakabaon sa dibdib ko. Matandang dalaga, walang nagkakagusto, madaling makuha. Ganoon ba ang tingin sa akin ng sarili kong kapatid? Isang kaawa-awang babae na kumakapit sa patalim, na pumapatol sa mas bata para lang may mag-alaga sa kanya. Napaupo ako sa malamig na sahig ng kusina. Umiiyak ako ng walang tunog, yakap ang sariling mga tuhod. Nakakadiri. Ako mismo, nandidiri sa sarili ko. Narinig ko ang pagbagsak ng helmet ni Matt sa semento. Huwag mong bastusin ang ate mo sa harap ko, John. Madiin, may pagbabantang sabi ni Matt. Kapatid mo siya. Kung hindi mo siya kayang irespeto bilang babae, ako ang rerespeto sa kanya. Wala siyang kasalanan dito. Ako ang may gusto sa kanya. Ako ang lumalapit. At tingin mo papatulan kanya kung hindi siya desperada? Hindi ko na kinaya. Bago pa man magpang-abot ang mga kamao nila, tumakbo ako palabas ng kusina. Pabagsak kong binuksan ang pinto patungo sa garahe. Tama na! Sigaw ko. Basag ang boses ko sa kakaiyak. Napalingon silang dalawa sa akin. Nakita ko ang mukha ni John, puno ng pagkadismaya. Isang tingin na hanggang ngayon ay nagpapanginig sa kalamnan ko tuwing naiisip ko. Wala na ang respeto. Wala na ang pagmamahal ng isang kapatid. Ang nakikita ko sa mga mata niya ay pagkasuklam. John, pakinggan mo ako. Nanginginig kong sabi. Humakbang palapit sa kanya na nakalahad ang mga kamay, parang sumusuko. Lasing lang kayo. Walang namamagitan sa amin. Walang nangyayari. Bata pa si Matt, naguguluhan lang siya. Huwag ka nang magsinungaling, Marina. Natigilan ako. Lumingon ako kay Matt. Nakatingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, pero may matibay na paninindigan. Sa unang pagkakataon sa harap ni John, tinawag niya ako sa pangalan ko. Hindi ate. Marina, huwag mo nang ibaba ang sarili mo para lang protektahan ako o para lang protektahan ang tingin niya sa'yo. Malungkot na sabi ni Matt sa akin. Tapos ay humarap siya kay John. Hindi ko siya pinilit at hindi rin siya desperada, John. Mahal ko ang ate mo. Matagal na. At kung ang kapalit ng pagiging totoo ko ay ang pagkakaibigan natin, tatanggapin ko. Umiling-iling si John. Parang hindi makapaniwala sa mga naririnig niya. Naiyak na rin siya sa galit at pagkabigo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagparamdam sa akin na ako ang pinakamaruming babae sa mundo. Nakakasuka kayo, bulong ni John, pero sapat ang lakas para mabingi ako. Itinuro niya si Matt. Wala na akong kaibigang katulad mo. Umalis ka na. At wag na wag ka nang tatapak sa bahay na to. Kalimutan mo nang nakilala mo ako. Kalimutan mo na ring may pamilya rito na nagpatuloy sa'yo. John, wag naman ganito. Humagulgol ako. Sinusubukang hawakan ang braso ng kapatid ko, pero tinabig niya ako ng malakas. Muntik na akong matumba sa semento. Akmang lalapit sana si Matt para saluhin ako. Pero itinaas ni John ang kamao niya, handang manapak. Subukan mong hawakan ang ate ko. Papatayin kita rito.
Huminto si Matt. Nakakuyom ang mga palad niya. Tiningnan niya ako, isang mahaba at basag na titig. Nakita ko ang pagbagsak ng sarili niyang mga luha. May gusto siyang sabihin. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang ipagtanggol ako. Pero alam niyang sa bawat hakbang niya palapit sa akin, mas lalong nawawasak ang pamilyang matagal ko nang pinoprotektahan. Kinuha niya ang helmet niya mula sa sahig. Isinuot niya ito ng walang salita. Pinaandar niya ang motorsiklo. Ang ingay ng makina ay parang atungal ng isang halimaw na sumisira sa natitirang katahimikan ng gabi. Wala siyang sinabing paalam. Hindi na siya muling lumingon. Pinanood ko ang paglayo ng pulang ilaw ng motorsiklo niya hanggang sa lamunin ito ng dilim ng kalsada. Nang mawala ang tunog ng makina niya, kasabay nito ay ang pagkawala ng tanging taong nagparamdam sa akin na ako ay buhay. Bumagsak ako sa mga tuhod ko sa gitna ng malamig na garahe. Umiiyak, sumisigaw sa loob-loob ko. Sabi niya mahal niya ako. Sabi niya seryoso siya. Pero bakit pakiramdam ko, ito na ang huling beses na makikita ko siya? Hanggang dito na lang ba talaga ang tapang namin? Ang mga sumunod na linggo ay parang panaginip na hindi ko magawang magising. Isang panaginip na puno ng ingay ng katahimikan. Pagkatapos ng gabing yon, parang may isang invisible na pader na itinayo si John sa pagitan naming dalawa. Hindi niya ako kinakausap. Hindi siya sumasabay sa hapagkainan. Kung kailangan niyang dumaan sa harap ko, parang hangin lang ako na hindi niya nakikita. Ang bawat pagkilos niya sa loob ng bahay ay may kasamang mabigat na buntong hininga. Isang paalala na ako ang dahilan kung bakit wala na ang matalik niyang kaibigan. Si Papa, hindi niya alam ang buong detalye. Alam lang niya na nag-away ang magkaibigan. Pero nakikita ko sa mga mata niya ang lungkot. Siya ang nagsisilbing saksi sa unti-unting pagkamatay ng buhay sa loob ng bahay na ito. Ako? Naging anino ako ng sarili ko. Bumalik ako sa dating gawi. Nagluluto, naglilinis, nag-aalaga kay Papa. Pero sa bawat paghiwa ko ng sibuyas, sa bawat pagtitimpla ko ng kape, ang isip ko ay nasa kalsada, naghihintay ng tunog ng motor na alam kong hindi na darating. Isang gabi, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, nahulog ang isang lumang damit ni John na nabahiran ng grasa. Naalala ko ang puting polo na suot ni Matt noong kaarawan ni John. Ang bango ng sabon na humalo sa amoy ng talyer. Bigla akong kinapos ng hininga. Naupo ako sa maliit na upuan at doon, sa gitna ng mga sabon at bula, hinayaan ko ang sarili kong gumuho. Mahal ko siya. Pag-amin ko sa dilim. At nawala siya dahil sa akin. Hindi ito dahil sa edad. Hindi ito dahil sa maling panahon. Nawala siya dahil sa takot ko na harapin ang mundo. Mas pinili kong maging Ate Marina na perpekto sa mata ng ibang tao kaysa maging Marina na matapang na nagmamahal. At ang presyo? Isang buhay na walang kulay at isang kapatid na hindi ko na yata kailanman mamababawi. Isang hapon, nakita ko si John na nag-aayos ng gamit niya sa kwarto. Nilalagay niya ang mga damit niya sa isang malaking bag. John? Tawag ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Hindi siya tumingin sa akin. Aalis na ako, ate. May nahanap na akong trabaho sa Maynila. Doon na muna ako tutuloy sa tropa. John, wag naman ganito. Pakiusap ko, humahakbang palapit sa kanya. Hindi mo kailangang umalis. Bahay mo rin to. Lumingon siya sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na galit ang nakikita ko. Iba. Isang pagod na emosyon. Hindi ko kayang tumira sa bahay na ang bawat sulok, naaalala ko ang ginawa niyo. Hindi ko kaya na araw-araw. Pagtingin ko sa'yo, nakikita ko yung babaeng kinalimutan na kung sino siya para lang sa isang lalaking mas bata sa'yo. Hindi ako desperada, John. Pagtatanggol ko sa sarili ko, kahit na ang totoo, iyon mismo ang nararamdaman ko. Hindi ko sinabing desperada ka, sagot niya ng mahina. Sinabi kong nakakaawa ka dahil hindi mo nakita ang sarili mong halaga, kaya kailangan mo pang humingi ng pagmamahal sa taong hindi naman dapat para sa'yo.
Ipinasok niya ang huling damit sa bag at sinara ang zipper ng malakas. Paglabas niya ng kwarto, huminto siya saglit sa harap ko. Hindi siya lumingon, pero nagsalita siya ng hindi ko inaasahan. Si Matt, nakita ko siya sa bayan kahapon. Hindi ko siya kinibo, pero mukha siyang matanda na ng 10 taon. Kung mahal mo talaga siya, ate, sana hindi mo na siya guluhin ulit. Hayaan mo na siyang makamove on. Dahil ang pagsasama niyo, ang tanging magagawa lang niyan ay sunugin ang lahat ng natitira sa atin. Pag-alis ni John, parang may humigop sa lahat ng hangin sa bahay na ito. Naiwan kaming dalawa ni Papa. Ang katahimikan ay naging banta. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang lumang phone ko. Drafts. Naroon ang libu-libong mensahe na hindi ko kailanman na ipadala. Mga salitang, "Miss na kita. Ayos ka lang ba? Patawarin mo ako." Hanggang kailan ko ba itatago ang mga ito? Isang gabi, habang nakaupo ako sa tapat ng pintuan ng kusina, tiningnan ko ang buwan. Ang liwanag nito ay nagpapaalala sa akin sa gabi ng ulan, sa gabi ng pangako, sa gabi ng katotohanan. Napagtanto ko, hindi lang si John ang nawala sa akin. Nawala ko ang sarili ko noong pinili kong manahimik. Naisip ko ang sinabi ni John. Hayaan mo na siyang makamove on. Pero paano kung hindi ko kayang mag-move on? Paano kung ang pagmamahal ko sa kanya, ang tanging bagay na nagpapatunay na hindi ako isang makina, na ako ay tao, na ako ay Marina? Sa gitna ng gabing yon, kinuha ko ang phone ko. Binura ko ang lahat ng drafts. Binura ko ang bawat bakas ng mga mensahe namin. Hindi dahil gusto ko nang makalimot, kundi dahil kailangan kong gumawa ng espasyo para sa isang bagay na bago. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko alam kung naghihintay pa ba siya. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako naghintay ng mensahe. Kung totoo ang sinabi mo na mahal mo ako, bulong ko sa hangin, maghihintay ako. Kahit gaano katagal. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatago. Hindi na ako Ate Marina. Ako na si Marina. Iyon ang gabing tumigil ang paghahanap ko sa kanya sa screen ng cellphone. Nagsimula akong maghanap sa sarili ko. Ngunit gaya ng sabi ng tadhana, ang mga pinakamalaking pagsubok ay hindi natatapos sa isang desisyon. Ito ay isang mahabang paglalakbay. At ang susunod na kabanata ay ang pinakamabigat sa lahat. Ang mga sumunod na buwan ay naging mahabang paglalakbay ng pag-iisa. Hindi na ako naghintay ng tunog ng motor sa kalsada. Hindi na ako natingin sa gate tuwing hapon. Sa halip, ginugol ko ang bawat araw sa pag-aayos ng mga basag na piraso ng buhay ko. Naghanap ako ng trabaho sa kabilang bayan, malayo sa mga matang mapanghusga at sa mga alaala ng nakaraan. Si Papa, unti-unti na rin siyang nanghina. Ang bawat pag-ubo niya ay parang paalala na ang oras ay hindi naghihintay sa sino man. Sa bawat gabi na binabantayan ko siya, iniisip ko si Matt. Iniisip ko kung nasaan siya, kung kumakain ba siya ng maayos, o kung naghihilom na ba ang sugat na iniwan ko sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi galing sa trabaho, dumaan ako sa isang maliit na ospital sa bayan. Ang ospital kung saan dinala si Papa noong nakaraang taon. Dito, sa harap ng pintuang ito, nagbago ang lahat. Biglang huminto ang sasakyan sa harap ko. Isang puting kotse na pamilyar ang plaka. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Hindi siya nakapolo na gusot. Naka-uniforme siya. Isang uniform ng isang teknisyan sa isang malaking planta sa Karatig Lalawigan. Mas payat siya, mas matigas ang mukha, pero ang mga mata niya ay iyon pa rin. Si Matt. Napatigil ako sa paglalakad. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Tumingin siya sa direksyon ko. Sa isang sandali, nagtama ang mga paningin namin. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya na mabilis na napalitan ng sakit at pagkatapos ng isang uri ng lamig na hindi ko inakalang kaya niyang ipakita sa akin. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya tumalikod. Tumayo lang siya roon. Hawak ang susi ng kotse niya
Habang ang mga tao ay naglalakad sa pagitan namin, parang isang malawak na dagat na hindi namin kayang tawirin. Matt, bulong ko, bagaman alam kong hindi niya maririnig. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang bawat hakbang niya ay parang mabagal na paghukay sa nakaraan. Nang tumigil siya sa harap ko, amoy ko pa rin ang pabango niya. Ang pamilyar na pabango na nagpapaalala sa akin ng ulan at ng hapong iyon sa bodega. Pero ngayon, may kasama na itong amoy ng distansya. Amoy ng mga taong nagbago na. Marina, tawag niya sa pangalan ko. Hindi na ito ang malambot na boses noon. Mas malalim ito. Mas may awtoridad. Pero may bahid ng pagod. Akala ko nasa malayong lugar ka na, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko, kahit na ang dibdib ko ay parang sasabog na sa kaba. Diyan lang sa kabilang bayan, sagot niya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay hindi na ang mapanabik na tingin ng isang lalaking nagnanais. Ito ay tingin ng isang taong sinusubukang tukuyin kung sino ba ang taong nasa harap niya. Balita ko, wala na si John rito. Oo, sagot ko. Nasa Maynila siya. Hindi na kami nag-uusap. Tumango siya, isang mababaw na paggalaw, isang mahabang katahimikan ang bumalot sa amin. Gusto kong sabihin na miss na kita. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa kanya, sa pagtataboy sa kanya, sa pagpili sa pamilya ko kaysa sa kanya. Gusto kong sabihin na handa na ako ngayon. Pero bago pa man ako makapagsalita, may lumapit sa kanya na isang babae mula sa loob ng ospital. Maganda ang babae, nakauniforme rin ng medical staff. Ngumiti ang babae kay Matt at hinawakan ng braso nito ng may pagmamay-ari. Matt, tara na. Baka mahuli tayo sa appointment, sabi ng babae. Hindi man lang ako tiningnan ng direkta. Parang isa lang akong estranghero sa daan. Tiningnan ako ni Matt. Sa sandaling iyon, nakita ko ang sagot sa lahat ng tanong ko. Ang lalaking nasa harap ko ay hindi na ang Matt na naghihintay sa labas ng pinto ko sa gitna ng ulan. Siya ay isang lalaking bumuo na ng bagong buhay, isang buhay kung saan wala na ako. Aalis na ako, Marina, sabi niya. Hindi na ate, hindi na Marina, kundi isang pangalan na parang binabanggit na lang para sa paggalang. Matt, sandali, pakiusap ko. Tumingin siya sa akin. Isang huling titig na puno ng alaala. Sana nahanap mo na ang hinahanap mo, Marina. Dahil sa tagal na panahon, yun lang naman ang gusto ko para sa'yo. Sumakay siya sa kotse. Isinara ang pinto. Pinaharurot ang makina. Naiwan akong nakatayo sa tapat ng ospital. Ang mga tao sa paligid ko ay patuloy sa paglalakad. Walang pakialam sa mundo kong gumuhumuli. Hindi siya galit. Hindi siya naghihiganti. Mas masakit pala ang makita ang isang tao na hindi nagalit sa'yo, kundi wala na lang pakialam. Iyon ang naging tuldok sa lahat ng pangako. Naglakad ako pauwi. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagbigat ng mundo. Pero sa isang punto, huminto ako. Tumingala ako sa langit na nagdidilim na. Napagtanto ko, hindi ko siya kailangang makuha para maging buo. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi naging pagkakamali. Ito ang naging tulay ko para makita ang sarili kong halaga. Hindi man kami ang nagkatuluyan, ang taong iniwan ko ay hindi na ang babaeng takot sa mundo. Ang babaeng naglalakad pa uwi ngayon ay Marina, at sapat na iyon. Pero ang tadhana, pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng isang tawag mula sa Maynila. Hindi mula kay John, mula sa isang taong hindi ko inasahan. Marina, si Papa, kailangan mo siyang makita ngayon din. Ang bawat kabanata ng buhay ko ay tila may katapusan, pero mukhang ang huling biro ng tadhana ay may inihanda pang isang malaking unos bago ang huling katahimikan. Ang boses sa kabilang linya ay kay John. Hindi na ito ang galit na John na umalis, kundi isang John na basag, nagmamakaawa at takot. Ang balitang ibinigay niya ay parang kidlat na pumatay sa lahat ng natitirang kulay sa paligid ko. Si Papa.
na ilang buwan ko nang inaalagaan na siyang tanging naging saksi sa unti-unti kong pagbabago ay inatake ng malubha. Hindi ko na inisip ang trabaho, hindi ko na inisip ang pagod. Sa loob ng ilang oras, naroon na ako sa Maynila, sa harap ng isang puting pinto sa loob ng ECU. Nang makita ko si John, ang unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, hindi siya ang kapatid na tumalikod sa akin. Siya ay isang bata na muling nawawala ng mundo. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa pagkakataong iyon, wala ng pader, wala ng ate o desperada. 2 taong nagmamahala na lang ang natira na parehong takot na mawalan. Ate, sorry. Mahinang bulong ni John sa balikat ko. Sorry sa lahat, ang gago ko. Wala na yon, sagot ko. Pilit na pinapatatag ang boses ko. Ang mahalaga, nandito tayo. Sa gitna ng mga tubo, ng mga monitor na tumitibok ng mabilis, at ng amoy ng ospital na parang paulit-ulit na sumasagi sa buhay ko, naroon ang isang sulat. Galing ito sa bulsa ni Papa, isang lumang sobre na nakatiklop ng maayos. Nang buksan ko ito, hindi ko inaasahan ang nilalaman. Hindi ito mensahe para sa akin, kundi para sa aming dalawa ni John. Mga anak, panimula ng sulat. Ang sulat kamay ni Papa ay nanginginig at hirap basahin. Matagal ko nang alam. Alam ko ang tensyon sa bahay. Alam ko ang galit ni John at ang lungkot ni Marina. Hindi ko kayo pinigilan dahil akala ko kayo ang makakaayos. Pero nakita ko ang pagkasira nyo. Ang gusto ko lang malaman nyo, hindi nyo kailangang maging perpekto para mahalin ko. At hindi nyo kailangang sumunod sa inaasahan ng ibang tao para maging masaya. Huminto ako sa pagbabasa. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura. Kahit pala noong akala ko ay wala siyang alam, nararamdaman niya ang lahat. Marina, patuloy ng sulat, huwag mong hayaang ang pagkakamali mo sa nakaraan ang maging rihas ng bukas mo. At John, ang tunay na lalaki ay marunong magpatawad. Hindi dahil tama ang kabilang panig, kundi dahil mas mahalaga ang kapatid kaysa sa pride. Pagkatapos kong basahin, lumingon ako kay John. Nakatingin siya sa akin, ang mga mata ay puno ng luha. Nakita niya tayong dalawa, ate, sabi ni John. Noong gabing yun, nakita niya kung gaano tayo nasaktan pare-pareho. Ayaw niya tayong makitang ganito. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng puot sa puso ko ay naglaho. Hindi dahil sa naging madali ang lahat, kundi dahil sa wakas, may nagsabi sa amin ng katotohanang matagal na naming pilit tinatakasan. Ang pagmamahal, kahit gaano pa kagulo, ay hindi dapat maging dahilan para magkawatak-watak. Ilang araw ang lumipas, naging maayos ang lagay ni Papa. Ngunit sa pagitan ng mga pagbisita sa ospital, may isang pangyayari na bumago sa lahat. Habang nakaupo ako sa waiting area, may isang taong lumapit sa akin. Hindi si Matt, kundi ang babaeng kasama niya sa ospital noong nakaraang buwan. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Wala ang ngiti niya noon. Sa halip, isang seryosong mukha ang bumungad sa akin. Marina, di ba? Tanong niya. Tumango ako. Ako si Elena, ang fiancé ni Matt. Fiancé. Ang salitang iyon ay parang isang matalim na bubog na pumasok sa dibdib ko. Ngumiti siya ng bahagya, pero walang halong pangungutya. Gusto ko lang sabihin sa'yo, alam ko ang tungkol sa inyo. Matagal na siyang nagtapat sa akin bago pa kami nagpakasal. Hindi ko siya pinilit na kalimutan ka, pero hinayaan ko siyang piliin kung ano ang makakapagpatahimik sa kanya. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Dahil noong nakita niya kayo sa ospital last month, sabi ni Elena, bumalik siya sa bahay at hindi siya nakatulog ng 2 gabi. Hindi dahil gusto pa niyang balikan ang nakaraan, kundi dahil nakita niya na, sa wakas, nahanap mo na rin ang sarili mo. Nanlaki ang mga mata ko. Ang pag-ibig niya sa'yo ay naging bahagi ng pagkatao niya, dagdag ni Elena. Kaya wag mong isipin na nasayang lahat. Ang sakit na naramdaman niyo ang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagpili.
At itinuro nito sa'yo na hindi mo kailangang maging ate para maging karapat-dapat. Maging masaya ka, Marina. Yun lang ang hinihingi niya. Umalis siya nang hindi na naghihintay ng sagot. Naiwan akong nakaupo, nakatingin sa kawalan. Hindi ito ang ending na inaasahan ko sa mga pelikula. Walang pagtatagpo sa ulan, walang matatamis na pangako. Pero sa loob ng dibdib ko, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Hindi ko man siya nakuha. Nakuha ko ang pinakamahalagang bagay, ang pagpapatawad sa sarili ko. Lumapit si John sa akin at umupo sa tabi ko. Inakbayan niya ako. Isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng napakatagal na panahon. Ate, babalik tayo sa probinsya pagaling ni Papa, sabi niya. Susubukan nating ayusin ang lahat. Hindi na tayo yung dati, pero susubukan natin. Ngumiti ako. Ang ngiting ito ay hindi para sa ibang tao, hindi para sa imahe ng pagiging ate, kundi para sa amin. Ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa paghahanap sa kanya. Ito ay tungkol sa pagbuo sa amin. At sa pagkakataong ito, handa na ako. Pagkalipas ng 1 taon, ang hangin sa probinsya ay tila mas magaan na huminga. Ang aming bahay, ang bahay na dati ay punong-puno ng tensyon at maling pagtatago, ay muling naging tahanan. Si Papa ay unti-unti nang nakakabangon. At si John, na dati ay puno ng galit, ay naging mas tahimik, mas mapagkalinga. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng gate namin. Hawak ko ang isang basket ng mga gulay na pinitas ko mula sa munting hardin na itinanim namin ni Papa sa likod. Ang mga kamay ko ay hindi na nanginginig. Ang mga kalyo na dati ay dulot ng pagod at pagtitiis ay napalitan ng mga kalyo na bunga ng pag-aalaga at pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon kami. Hindi ko na inaasahang may darating pa. Hindi na ako nag-aabang sa kalsada. Pero ng araw na yon, isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw sa dulo ng aming kalye. Hindi ang ugong ng makina ng luma niyang motor. Ito ay isang mahinahon na tunog ng isang sasakyan na dahan-dahang humihinto. Hindi ako lumingon agad. Pinatag ko muna ang paghinga ko. Sa bawat tibok ng puso ko, alam ko na kung sino yon. Marina, ang boses niya. Hindi na ito ang Matt na naghahanap ng kalinga at hindi na rin ang Matt na puno ng lamig sa ospital. Ito ay ang boses ng isang taong payapa na sa kanyang nakaraan. Lumingon ako. Nakatayo siya sa harap ng aming gate. Nakasimpleng polo, maong, at ang mga mata niya, ang mga mata na minsan ay naging mundo ko, ay nakatingin sa akin ng walang panghihinayang. Sa likuran niya, nakita ko ang isang babae na nakangiti sa amin mula sa loob ng kotse. Si Elena. Napadaan lang kami, sabi niya, sabay nguso sa direksyon ng kotse. Paakyat kami sa kabilang baryo para sa isang project. Naalala ko, rito pala ang daan papunta sa inyo. Salamat sa pagdaan, sagot ko. Ang boses ko ay matatag. Walang pait. Walang pag-asa na balikan ng kahapon. Kumusta ka na? Tanong niya. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si John na lumabas mula sa pinto ng bahay. May dalang tsaa para kay Papa. Nagtama ang paningin nila ni Matt. Walang sigawan. Walang galit. Isang marahang tango lang ang ibinigay ni John na sinuklian din ni Matt ng isa pang tango. Masaya ako, Matt. Sagot ko at sa unang pagkakataon, hindi ako nagsisinungaling. Sa wakas, natututunan ko na hindi ko kailangang maging kung sino para mahalin. Natututunan ko na ang pag-ibig, kung minsan, ay hindi ang pagpilit na magkasama kayo, kundi ang pagpapasalamat na naging bahagi kayo ng buhay ng isa't isa. Ngumiti siya. Iyon ang ngiti na matagal ko nang hindi nakita. Ang ngiti na walang halong bigat. Masaya ako para sa iyo, Marina. Talaga. Hindi na siya nagtagal. Alam naming dalawa na ang bawat salita ay sapat na. Nang sumakay siya sa sasakyan at dahan-dahang umandar palayo, hindi ako sumunod ng tingin. Hindi ko hinayaang lamunin ako ng lungkot. Sa halip, pumasok ako sa loob ng bahay
at isinara ang gate. Pagpasok ko sa kusina, sinalubong ako ni John. "Sino yun, ate?" "Isang lumang kaibigan," sagot ko habang inilalagay ang mga gulay sa mesa. "Okay ka lang?" Tanong niya na may halong pag-aalala. Tiningnan ko ang kapatid ko. Ang kapatid na dati ay itinuturing kong kalaban at ngayon ay ang tanging kasangga ko sa buhay. Ngumiti ako. Isang ngiting totoo. Higit pa sa okay, John. Masaya ako. Gabi na. Nakaupo ako sa tapat ng pintuan. Ang hangin ng probinsya ay malamig at sariwa. Binubuksan ko ang bintana ng aking isipan para sa mga susunod na araw. Wala ng mga sikreto. Wala ng mga tinatagong sakit. Ang aking buhay ay hindi na isang kabanata ng pagkakamali o pagtakas. Ito ay naging isang libro ng pagtanggap. Hindi ko man nakuha ang happy ending na pinangarap ko noong bata pa ako. Nakuha ko ang isang bagay na mas mahalaga, ang kalayaang maging ako. At sa katahimikan ng gabi, habang ninanamnam ko ang simoy ng hangin, alam ko na ang tanging natitirang tanong sa buhay ko ay hindi na ano ang mangyayari kundi ano ang susunod na magandang bagay na gagawin ko para sa sarili ko. Dahil sa huli, ang pinakamagandang pag-ibig na natutunan ko ay ang pag-ibig sa sarili na matagal ko nang ipinagkait sa mundong ito. At iyon ang sapat na dahilan para magpatuloy. Ilang buwan pa ang lumipas matapos ang maikling pagbisitang yon ni Matt. Ang buhay sa probinsya ay hindi na tulad ng dati na parang isang pelikulang puno ng drama. Naging simple ito, tahimik at totoo. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa loob ng lumang bodega na dati naming pinaglinisan, may nahanap akong isang maliit at kupas na notebook sa ilalim ng mga lumang libro. Hindi ito sa akin. Hindi rin ito kay John. Binuksan ko ito at tumambad ang mga sulat kamay ni Papa. Hindi ito diary ng mga pangyayari, kundi mga talaan niya ng kanyang mga dasal at hiling para sa aming magkapatid. Sa isa sa mga pahina, may nakasulat na petsa noong panahong kasagsagan ng gulo sa amin ni Matt. "Panginoon, patawarin mo ako kung hindi ko sila napagsabihan ng maaga." Nakita ko ang lungkot sa mata ni Marina, ang uhaw niya sa pagpapahalaga na hindi ko naibigay dahil sa aking katandaan. Nakita ko rin ang pagkalito ni Matt, ang batang naghahanap ng direksyon. Kung mali man ang kanilang pinili, nakita ko rin ang pagmamahal na naging sandata nila para hindi tuluyang mawala sa sarili. Huwag mo silang parusahan sa pagkakamali na sila rin mismo ang nagtutuwid. Nanginig ang mga kamay ko habang binabasa yon. Akala ko, ang tanging saksi sa lahat ay ang aming mga sikreto at ang galit ni John. Hindi ko alam na may isang taong tahimik na nagmamasid, hindi para manghusga, kundi para umunawa. Sa gabing iyon, habang naghahapunan kami ni John, nagdesisyon akong ibahagi ito sa kanya. Hindi na bilang isang sumbong, kundi bilang isang paglilinaw. "John," panimula ko habang nililinis ang mesa. Nakita ko yung notebook ni Papa sa bodega. Tiningnan ako ni John. Medyo nagbago na ang tingin niya. Mas malambot na, mas may tiwala. "Ano yun, ate?" Binasa ko ng malakas ang bahaging isinulat ni Papa. Habang binabasa ko, ramdam ko ang bawat salita na humuhugot ng mabigat na bato sa aming mga dibdib. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tumayo si John, lumapit sa akin, at niyakap ako ng mahigpit. "Ate, hindi ko man naintindihan noon kung bakit mo nagawa yon. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi ka masamang tao, napagod ka lang, at nakita ko rin yun sa notebook ni Papa." Sa sandaling iyon, ang huling bahid ng Ate Marina na nakakulong sa responsibilidad ay tuluyang naglaho. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit sino. Kinabukasan, nag-imbita kami ni John ng ilang mga kaibigan at kapitbahay para sa isang simpleng salusalo sa aming bakuran. Hindi ito bongga. May pansit, may inihaw, at ang pinakaimportante, ang kwentuhan na walang halong panunumbat. Habang pinapanood ko ang mga taong nagtatawanan
Napagtanto ko na ang buhay ay hindi pala tungkol sa pag-iwas sa mga pagkakamali. Ito ay tungkol sa kung paano mo tatanggapin ang mga pagkakamaling iyon at gagawin itong pundasyon para sa mas matibay na bukas. Hindi na ako natatakot sa mga what if. Hindi na ako natatakot kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanging opinyon na mahalaga ay ang sa taong nakikita ko sa salamin tuwing umaga. Ang taong matapang, ang taong marunong magpatawad, at ang taong handang harapin ang kinabukasan ng walang dalang bigat ng nakaraan. Habang palubog na ang araw, nakaupo ako sa tapat ng aming gate, pinapanood ang pagbabago ng kulay ng langit mula kahil patungong lila. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay nagiging himig ng aking sariling kapayapaan. Salamat, bulong ko sa hangin. Salamat sa sakit, salamat sa pagtatapos, at salamat sa panibagong simula. Ang buhay ay maganda, hindi dahil walang bagyo, kundi dahil sa wakas, alam ko na kung paano sumayaw sa gitna ng ulan. At sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang magtago. Ako ay malaya.